Free diving shows us that what we see is never the full picture. The diver may seem peaceful, yet below the surface they struggle. People too carry hidden battles that no one else can see. That's why compassion is powerful. You never know whose soul is drowning silently. Hello guys! Finally, we're here in Mabini, Batangas. And praise God, maganda yung weather. Pinag-pray po talaga namin to. Kasi ilang araw nang umuulan, even kagabi maulan pa din. Bumili na lang din kami ng breakfast sa Alpha Mart kasi hindi included yung breakfast namin sa free diving sessions na binayaran namin. Ang included lang is lunch, up to lunch the next day. And dahil nga may bagyo, dalawang group lang yung nandun and actually paalis na rin naman sila. So ito na yung first part ng aming session. Good morning. Start na ta. Start tayo muna sa pagpapakilala. Sabihin nyo lang yung name nyo. Ano yung idea nyo about sa free diving? And ano yung goal? Kung bakit gusto nyo matutong mag-free diving? Sige po. Ang goal ko po sa free diving na to ay makasama sa ONGPAM. Charot. Hindi pala. Basta maano lang po, matuto lang pong mag-dive. Okay. Kasi wala talaga akong experience sa diving. Mm-hmm. Kapag hindi ko naabot yung floor, hindi ko na kayang lumangoy. Okay. Kasi Ayun feeling mo lulubog ka. Apo. Ngayon palulubogin kita dito. Ay, di diving to eh. So, ganito yan. So, kaya maraming tawang gustong mag-araw ng free diving. Kasi dito, tuturuan namin kayong maging kalmado, maging relax sa ilalim. Okay? Sa ibabaw. Sa ibabaw, hindi mo masasabing free diving 'yon kasi you're on the surface eh. So you have to go down. Ngayon, kung natatakot kang bumaba, so kailangan mo na natin i-build yung confidence mo. Okay? So, ano naman siya? Safe naman siya for non-swimmers, kahit sa may mga trauma, tinuturuan namin sila. Pero depende ito sa level of your confidence. Marami naman natututo. Okay? Ngayon, kung medyo marami-rami kang iniisip, marami-rami kang mga hesitation, then, syempre, malalaman mo sa sarili mo na hindi mo talaga makaya. Pagka, unti-unti. Kalimita naman ng mga non-swimmer. Kailangan mo lang ma-expose ng madalas sa tubig. Okay? Kasi ng mga naggustong mag-free dive, is nakita nila ito sa mga photos at saka video. Nakakainganyo. Pero walang nakalagay doon kung paano siya naging ganun kagaling. Pray na, Lawi. Thank you, Lord, for the food. So after yung dry lesson namin, nag-lunch na muna kami as a preparation sa aming second session, which is yung sa shallow waters kami mag-aaral ng finning and snorkeling. Sobrang inspiring yung mga words of wisdom ni Coach Roger, as in talagang mabibuild talaga yung confidence mo. Pero yun ko ba sa akin, pagdating talaga sa practical and actual na pag nandyan na, kinakabahan na talaga ako. So nag-trike na kami from headquarters papunta dun sa beach kung saan kami mag-shallow session and mag-aaral ng snorkeling and finning. Bali mga 3 to 5 minutes walk lang naman pababa, and during this time hindi pa naman ako kinakabahan kasi hindi ko pa nakikita yung dagat eh. Kaya pa At dahil nga maulan, madulas yung daan pababa, kaya dahan-dahan lang kami kasi syempre baka mamaya dito pa kami mag-dive.
finally guys, nakarating na nga kami sa beach mismo. Grabe, sobrang lakas ng alon. May mga ilang groups na rin na nag-free dive, pero mapapansin nyo na konti lang talaga sila, unlike kapag peak season talaga. And dahil may typhoon, ayan, kita nyo naman sobrang brownish din ng water. Sa totoo lang, at this point, ina-expect ko na nasasabi ni Coach Roger na canceled na yung aming lesson kasi sobrang lakas ng waves. Pero hindi, normal lang pala talaga to sa kanila. Sabi ni Coach, doon lang daw kami sa mababaw. And yes, mababaw naman talaga yung pinuntahan namin. Kaya lang sa lakas ng waves, parang nadodoble yung height ng tubig. So as a 5-footer, sobrang lubog talaga ako doon sa tubig. And nakailang inom talaga ako ng tubig dagat, as in. Tapos during our snorkeling session, wala akong makita kasi sobrang labo ng tubig. Brown talaga siya sa ilalim. So para ka lang din nakapikit. And yung snorkeling gear, since first time kong gumamit, hindi rin ako marunong kung saan ako hihinga. Kasi hindi pala dapat hihinga sa ilong, sa bibig lang. Although tinuruan naman kami ni Coach Roger kung paano gumamit, kaya lang out of habit talagang napapahinga pa rin ako sa ilong ko, kaya nalulunod ako minsan. And once mag-start na akong mag-panic, ayun na talaga, hindi na ako makarecover. So guys, hindi ko na na-film yung snorkeling and finning sessions namin kasi tingnan nyo naman, napakalakas ng alon, di ba? Hindi naman tayo swimmer para magdala-dala pa tayo ng camera sa gitna. Kasi ate, naalo ko doon. Madali lang mag-snorkel. Ang ano kasi, Nakasakali. nadadala ako ng alon, nakailang lunok ako ng tubig dagat. Kung hindi naman, naubusan lang ng ano. Pero na. Ako hindi, pag kasi napasukan yung snorkel ko ng tubig. So after nga ng shallow session, kumain na muna kami ng lunch sa headquarters. And ang next lesson nga namin is yung down the line. Magkakaroon muna kami ng lecturing session and then yung practical is afternoon, which is pupunta kami sa isang beach para mag down the line. Okay, gradual ang baba natin guys. Okay? Kasi ang goal naman natin ay hindi makalalim. Hindi rin naman kayo makakalalim kung hindi kayo relax. Hindi kayo calm. Tama? Makakalalim naman, naku, posibleng magkaroon ka ng injury kasi nga. Okay? Makuha nyo yung skills, maging relax kayo, maging calm kayo, eventually makakababa ka at makakalalim ka din. Okay? So, importante itong line. Hindi nila ito pinapakita sa video minsan kasi may tali nga. But, karamihan or lahat ng nagpi-free dive dumaan sa line. Okay? Pag nanood kayo ng mga competition guys, lahat ng skills or lahat ng discipline may line. Hindi rin kayo makakaligtas sa line. Kahit intro pa lang kayo. Okay? Kasi dito nagsisimula ang lahat sa line. It will gain confidence sa inyo. Hindi kayo mahihirapan na bumaba kasi ipupul mo lang yung line, you will hold the line para makababa. Okay? At hindi necessary na bumaba kayo ng gusto. 1 meter, 2 meters, enough na yun para ma-gain kayo ng confidence. Pag nag-gain kayo ng confidence, eventually bababa at bababa ka din. Okay? So, kasi pagka dumiretso tayo mag-dive, may mga skills kayong makakalimutan. Dito, gradual para hindi ninyo makalimutan. At isa pa, mas safer ang line. Okay? Para hindi kayo maligaw. Okay? Kasi pag nag-dive ka, shh! Uy, nasaan na nagpunta yun? At least dito sa line, alam ko kung nasaan lang kayo. Nandiyan lang kayo sa baba. Okay? Hindi tayo lalayo. That is for the start. Pero once na maybe tomorrow or mamayang hapon, pwede na kayong turuan ng dakdak. Ito yun na yung huli at pinaka-summary ng lahat ng tinuro. The dakdak. Hindi na kayo, wala ng line yun. Magda-dive kayo ng on your own. Okay? So, equipments tayo. Simula, medyo hirap ka pa. Okay? Ganun talaga. Kunti lang daw lang. Uy, ang dami naman yan. Kunti lang daw. Ay, Para magtututbrush.
Lagyan mo nga yung akin. Para mag-toothbrush eh. Sabi. Share na lang. Lagyan mo sa sa'yo. Wait lang, ito lang. Uy, yung kabila, wala. Yung bulag yung kabila. Ayan. Ready ka na, Koy? Hindi pa rin marunong. Parang nag-painting. Wala na makikita. Hindi ba banlawan mo yung mamaya doon? Sa ilalim. Finally guys, nakarating na nga kami sa beach. Pebble yung seaside, hindi siya yung sandy na beach. Pero mapapansin nyo yung waves sobrang lakas. Hindi lang siya halata sa video. And yung langit sobrang overcast nung time na yan. So alam mo talaga na maya maya lang babagsak na yung ulan. Dito na po tayo? So, pinaghintay muna kami ni Coach Roger sa seaside habang siniset up niya yung buoy. Yung buoy is parang salpabida na merong nakatali na mahabang cord and meron siyang mga knots. Merong specific na measurement yata yung mga knots na yun. Tapos, yung end nung rope na yon is itatali niya sa bato para mag-steady lang siya sa gitna ng dagat. Nasa seaside pa lang pero nilalamig na ako. Hindi ko alam kung yung hangin ba yun or siguro sumasama na rin yung anxiety ko. Nagbi-build up na kasi siya habang na-imagine ko na nasa gitna na ako ng dagat. Which is very wrong. Sabi nga ni Coach Roger, dapat pag magda-diving, clear ang mind and empty. Dapat hindi na-worry. Pero opposite sa akin, yung kapatid ko, sobrang lakas ng loob. Siya talaga yung nag-initiate
na mauna, and then sumunod yung husband ko. So ako, pinapanood ko lang muna sila. Kailangan kasi relaxed ako, and at that time, hindi pa talaga. Nung papunta nga kami sa gitna kung saan nakaset up yung buoy, muntik na akong malunod kasi nag-feeling lang kami papunta dun sa buoy. And nung nakita ko na yung lalim ng dagat, nakita ko na hindi naabot ng paa ko yung dagat, nagpanik talaga ako. So napahinga na naman ako sa snorkel ko, kaya ayun, muntik na naman akong malunod. Sinundo nga kami ni Coach Roger papunta sa buoy kasi hindi ko talaga kayang lumangoy papunta doon. Tapos ang lakas-lakas pa ng waves na dadala talaga kami. Mangyak-ngyak pa nga ako habang papunta kami doon sa buoy. Sinabi ko kay Coach Roger na mag-quit na lang ako, na hindi na lang ako tutuloy sa down the line. Sabi ko hindi ko talaga kaya. Pero grabe si Coach Roger, talagang napaka-patient niya. Hinayaan niya lang muna ako na manood, and hinintay niya talaga na kumalma ako. And once ready na ako, ayun, nag-start na rin akong mag-down the line. Equalization, okay lang naman. Minsan nakapag-equalize ako, minsan hindi. Pero kapag bumabalik na ako, natatakot talaga ako kasi hindi talaga ako sanay na hindi ko abot yung floor kapag nasa tubig ako. So, kapag pababa ako, okay lang ako, kalmado naman. Pero yung pabalik, doon na ako nagpapani kasi hindi ko alam kung lulutang ba ako or lalo akong lulubog. Tsaka feeling ko kasi napakalayo ko na doon sa taas. Kaya yun, nagmamadali talaga akong bumalik paakyat. Yung husband ko naman, tsaka yung kapatid ko, sobrang okay lang sila. Talagang nagagawa nila yung pinapagawa ni Coach. Ako, ayun, panood-nood tsaka pa video-video lang. Habang ini-edit ko nga to, nafe-feel ko na nasa ilalim pa rin ako ng dagat. In fairness, sobrang peaceful pag nasa ilalim. Parang ayoko nang lumutang eh. Kaso yung breathing ko, syempre nagpapanik ako kapag feeling ko hindi na ako makakahinga. Dun kasi siguro ako masyadong nagfo-focus na baka maubusan ako ng hininga or malunod ako. Kaya sobrang bilib talaga ako sa mga freedivers kasi ang galing nilang mag-hold ng breath. Hindi ko alam kung kailan ko ba makakaya na mag-hold ng breath ng ilang minuto. Parang hanggang seconds lang talaga yung kaya ko. Mas maganda din sana yung view kung hindi lang maulan. Kasi siguro mas clear tsaka mas makikita ko yung mga isda sa ilalim. And sobrang nakaka-amaze lang talaga na na-experience ko yung ganito. As the first timer, sobrang laking fulfillment sa akin. Kahit hindi ko na-execute ng maayos, at least nag-try pa rin naman ako. And of course, babalikan ko talaga yung experience na to. And sana, hopefully next time, maganda na yung weather kapag nag-freediving ulit kami. Kasi gusto ko talaga ulit na gawin to. Dahil hindi namin to natapos eh. Kung maganda lang yung weather and hindi nagkasakit yung kapatid ko, baka natapos talaga namin hanggang dun sa mismong freediving session na wala ng lines. Sobrang thankful din ako kay Lord kasi yung protection niya sa amin and yung provision, kahit pangit yung weather, wala namang masamang nangyari sa amin, and naging okay rin naman yung experience namin kahit nagkasakit lang kasi nga malamig tsaka maulan nung time na yun. The next day supposedly dapat yung mismong freediving na, kaya lang dahil nga pangit pa din yung weather and masama na rin yung pakiramdam ng kapatid ko, nag-decide na lang kami na umuwi na. So, hindi na namin natapos yung session. And okay lang naman yun kay Coach Roger. Pero, nag-promise kami na babalik talaga kami next time. At least, sa session na to, natuto naman ako na mag-finning and snorkeling. Pero syempre, even that, kailangan ko pang i-polish. Lalo na pag nasa dagat. I mean, yung nasa gitna talaga ng dagat.
So after na nga ng down the line namin, sobrang pagod and sobrang gutom kami, but thankful kami kasi ang sarap ng food lagi na hinahain nila for our lunch. Homemade, simple foods pero sobrang sarap and also napaka-comforting. So by the end of the day, sobrang exhausted na talaga kami. Actually, nagkasakit na nga yung kapatid ko, nilagnat siya, and even my husband was not feeling well. And ako naman, ayoko nang mag-try ulit. Kaya umuwi na lang kami the next day. But overall, sobrang nag-enjoy talaga kami and we promise na babalik kami to do it again. And hopefully next time nga is makapag-fun dive naman na kami, no? And before we go back to Antipolo, of course, take out muna kami and nag-try ng Batangas Lomi for the first time. Ganun pala lasa nun, hindi siya yung maalat na kagaya ng mga lomi na natitikman ko. Pero masarap siya kasi maraming toppings. And also, nag-take out rin kami ng buko roll at saka yung egg pie na sobrang sarap. And that's it for this vlog. Thank you for watching and thank you for staying kahit medyo boring and mahaba yung video. Thank you!